Sa gitna ng kadiliman ng digmaan, nag-alab ang pagkakaisa. Habang nag-aalab ang apoy ng Holocaust, isang bansa sa silangan ang nagbukas ng kanyang mga bisig sa mga nangangailangan. Si Manuel L. Quezon, ang dating Pangulo ng Pilipinas, ay nagpakita ng isang bihirang uri ng kabaitan at pakikiramay na nagbigay ng kanlungan sa mga Hudyo na tumatakas sa mga kamay ng Nazi. Ang kanyang desisyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng dalawang bansa. Dahil dito maraming mga Pilipino ang nagsimulang manirahan sa Israel na nagdadala ng kanilang mga tradisyon at kultura sa bansang ito. Sa bawat Pilipino na naglakbay sa Israel, maiisip mo ang malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Noong pumutok ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, naging alalahanin ng ating gobyerno ang kaligtasan ng mga Pilipino na naipit sa gitna ng kaguluhan. Pero alam mo ba na may mga Pilipino ring nagsisilbi bilang sundalo sa Israel? Ang Israeli Defense Forces, IDF, ay ang pambansang militar ng Israel na binuo noong 1948. Ito ang nagsisilbing depensa ng Israel laban sa mga banta sa kanilang seguridad. Ang IDF ay binubuo ng tatlong pangunahing sangay, ang hukbong lupa, hukbong panghimpapawid at ang hukbong dagat. Lahat ng mga mamamayan ng Israel, lalaki at babae, ay kailangang magsilbi sa IDF. Ibig sabihin lahat sila ay may kaalaman sa pakikipaglaban at handa ng ipagtanggol ang kanilang bansa. Ang IDF ay nag-ooperate sa ilalim ng pangangasiwa ng pamahalaan ng Israel. Ang punong ministro ang pinakamataas na komandante at ang Chief of General Staff ang nag-uulat sa Ministry of Defense. Sa gitna ng malalakas na bansang nakapalibot, ang Israel ay tumayo bilang isang matibay na bansa na handang ipagtanggol ang sarili. Ang Israel Defense Forces, IDF, ang kanilang pambansang militar ay isang puwersa na kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo. Hindi lang basta sundalo ang mga miyembro ng IDF, sumailalim sila sa masinsinang pagsasanay at nagtataglay ng mga modernong kagamitan upang mapanatili ang kanilang depensa. Ang mga sundalo ng IDF ay bihasa sa mga tradisyonal na taktika at modernong estratehiya na kinakailangan sa paglaban sa mga modernong banta. Mayroon silang mga advanced missile system, mga tangke, armored personnel carriers at mga fighter jets na nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Bukod dito, ang IDF ay mayroong malakas na naval forces na nagbibigay proteksyon sa mga hangganan ng dagat ng Israel. Ang pagsasanay ng IDF ay hindi lang nakatuon sa lakas ng katawan, kundi pati na rin sa pagiging matalino at mahusay sa paggamit ng mga teknolohiya. Ang mga sundalo ng IDF ay nagsasagawa ng iba't ibang uri ng pagsasanay tulad ng urban warfare, counter-terrorism at iba pang specialized training programs. Ang kanilang layunin upang mapanatili ang isang epektibong puwersa na handa na harapin ang anumang banta. At sa gitna ng mga sundalong ito, may mga Pilipino na nagsilbi at nagsisilbi pa rin sa IDF. Isa pa nga sa kanila ay dating beauty queen. Ito ay si Master Sergeant Urilindad Tamir. Ang kanyang kwento ay isang patunay na hindi lang ang mga Israelita ang handang ipagtanggol ang kanilang bansa. May mga tao mula sa ibang bansa na nagtitiwala sa misyon at mga halaga ng IDF. Sa gitna ng kaguluhan at digmaan, isang kwento ng pagkakaisa at tapang ang lumitaw. Si Urilinda, isang babaeng Pilipino, ay nagpasya na iwanan ang kanyang bayan upang maglingkod sa isang bansang hindi niya kapamilya. Noong 2008, sumali si Urilinda sa Israel Defense Forces, IDF. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging babae at Kristiyano sa kanyang pangarap na magsilbi sa Israel. Naakit siya sa EDF dahil sa mataas na antas ng pagsasanay at modernong kagamitan nito. May mga programa ang IDF na nagbibigay daan sa mga banyagang sundalo na sumapi sa kanilang hanay. At ang mga pagkakataong ito ay nag-aalok ng mga bagong karanasan at kaalaman sa mga gustong maglingkod sa isang makabagong militar. Galing sa mahirap na pamilya si Urilinda, lumaki siya sa Sorsogon, kung saan minsan ay wala silang tubig at kailangang mag-igib sa malayong baryo. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi sumuko si Urilinda. Nang makapunta siya sa Israel, maraming trabaho ang ginawa niya upang maiahon ang kanyang sarili sa kahirapan.
nagawit, sumayaw at sumali pa sa mga beauty pageant. Karamihan sa mga ito ay kanyang napanalunan dahil sa kanyang kagandahan at talento. Nang mabigyan ng pagkakataon na sumali sa IDF, hindi niya ito pinapalampas. Hanggang ngayon, siya ay isang combat soldier sa Caracal Battalion na nagsisilbing tagabantay ng maraming Israeli. Ang kwento ni Urilinda ay isang inspirasyon. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa ay walang hangganan. Kahit sa gitna ng mga digmaan at kaguluhan, may mga tao pa ring nag-aalay ng kanilang buhay upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Ay dagdag pa riyan ang kwento ni Penelope. Si Penelope ay isang navigator sa IDF. Ang kanyang trabaho ay bantayan ang airspace ng Israel mula sa mga hindi autorisadong sasakyang panghimpapawid na nagtatangkang pumasok at maglunsad ng mga missiles. Siya ay isang mahalagang bahagi ng depensa ng Israel laban sa mga pag-atake. Kasama niya rito si Karen, ang interceptor operator. Si Karen ay isang interceptor operator na bahagi ng interceptor unit ng IDF. Ang kanyang trabaho ay bantayan ng Iron Dome system ng Israel, ang pangunahing pandepensa ng bansa laban sa mga pag-atake ng mga missiles. Siya ay isang mahalagang bahagi ng proteksyon ng mga mamamayan ng Israel. May mga kababaihan rin na kagaya ni Staff Sergeant Joanna Chris Arpon na isang magiting na sundalo sa IDF. Anak siya ng isang dating Pilipinong nanirahan sa Israel. Ang kanyang inspirasyon sa pagsali sa IDF ay ang pagligtas ng isang Israeli unit sa kanyang lola mula sa isang lindol. Matapos ang bagyong Yolanda noong 2013, gusto niyang ibalik ang kabaitan ng mga Israelita sa kanyang pamilya. Si Joanna Chris Arpon ay isang bihirang halimbawa ng isang non-Israeli at non-Jewish na voluntaryo sa militar ng Israel. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa bansa ay tunay na kapuri-puri. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga migranteng Pilipino at ang kanilang mahalagang papel sa Israel. Si Corporal Aaron Rafael, isang Pilipino, na isang ehemplo at isang tunay na halimbawa ng tapang at dedikasyon. Isinilang siya sa isang pamilyang nagpupumilit mabuhay. Nang lumipat ang kanyang mga magulang sa Israel para maghanap ng mas magandang buhay, sumama siya. At doon natagpuan ang kanyang tawag sa paglilingkod sa militar. Sa Israel kung saan patuloy na nagaganap ang mga hamon at banta sa seguridad, ang mga Pilipinong sundalo ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Hindi lang nila sinusuportahan ang mga kaalyadong bansa, kundi pati na rin ang pagkamit ng pandaigdigang kapayapaan, ang kanilang pagiging handang makipaglaban at magbigay ng tulong ay nagmumula sa kanilang malalim na pag-unawa sa halaga ng kalayaan at kapayapaan. Bakit nga ba mataas ang respeto ng mga Israelita sa mga Pilipinong sundalo? Marahil ang kanilang kontribusyon sa IDF ay naiiba sa iba pang mga sundalo. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang katapatan at dedikasyon. Ito ay nagmumula sa kanilang malalim na kultura ng paglilingkod at pagtulong sa kapwa. Kahit nakakaunti ang bilang ng mga Pilipinong sundalo sa IDF, ang kanilang pagsasanay at kakayahan ay nagbibigay ng makabuluhang suporta sa mga operasyong militar at humanitarian. Isa pang dahilan ay ang kanilang kakayahan sa pakikipag-ugnayan at pakikisalamuha sa iba't ibang lahi at kultura. Dahil sa kanilang multicultural background, mas madali para sa kanila na makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad. Ito ay napakahalaga sa mga operasyong pangkapayapaan at rehabilitasyon. Ang kwento ng mga Pilipinong sundalo na nagsisilbi sa Israel Defense Forces IDF ay isang patunay na ang pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa ay walang hangganan. Bagaman ang ilang mga Pilipino ay nagsisilbi sa IDF, hindi ito nangangahulugan na lahat ng mga Pilipino ay sumasang-ayon sa lahat ng mga aksyon ng Israel. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon at paniniwala. Ang sitwasyon sa Israel ay komplikado. Mayroong matagal ng alitan sa pagitan ng Israel at ng mga bansang nakapalibot dito, at ang mga Pilipino ay maaaring magkaroon ng iba't ibang pananaw tungkol sa mga kaganapan sa rehiyon.